Now, this morning, since it is my schedule now to preach, I'm going to talk about the title of the message that I'm going to discuss this morning as part of our divine service. A heart of a servant. No? So, muna yung topic nato karon and very nice and timely. It's all because as we were able to listen to our Sunday school earlier with Pastor Nelson, he was able to discuss about the life of Elias and Eliseo. Now, noting that si Eliseo, lami kayo ang iyang heart, kay gusto gyud siya magsuon kay Elias. No? Lami kayo iyang heart, it's all because gusto siya magpatuon, gusto siya nga to be like Elias. Why Elias is like this, no? And so this morning, kuha nato from that Sunday school, grabe gyud sa Lord, no? Muhan ay sa iyang divine word. Kay naagay connection sa Sunday school and as well as sa divine word kay giandam. Wala mi nagsabot ni Pastor Nelson, he was able to study in the prayer room while I'm studying inside the room. No? And so very nice kaayo ang kinabuhi ni Eliseo kay that is really a real definition of a servant heart. And this morning, our topic is all about a heart of a servant. No? But I'm not emphasizing the life of Eliseo. Let's just get some insights about him, how he was so obedient with Elias. And that is why, because of his obedient heart, the anointing of Elias was transferred to him. So this morning, a heart of a servant, what it is like to have a heart like a servant. So when we say a heart of a servant, it is someone who is so devoted, no? It is someone who is so humble, selfless, with selfless devotion, and with and caring the life not only for himself, but of course, first he is so concerned about the life of other people and the people that surround. So that is a servant heart. And very nice, aside from Eliseo, the first person that we are going to look forward to have to acquire, acquiring a servant heart is the Lord Jesus himself. Amen? That is why, as a Christian and leaders and pastors, it is good for us to follow the servant heart of the Lord Jesus Christ. Amen? Kanang servant humble, kanang walay galbo sa pagalpar nga tawhanon, no? Kanang selfless, bahalag walay ako basta na ay inyo okay lang na kamo diha maglitsyon kay perminti man sad mi maglitsyon sa balay sa akong papa kung kumpleto man, no? Ingana. And we have to evaluate karon ba unsa ang life ni Jesus when he was here on earth. Ingana dapat ang ato ang i-look forward nga maing-anak pud ta because we are a servant of the Lord. Amen? So from being to acquire a servant heart, kailangan pud gyud nato nga i-look forward kinsay ato ang pinuno or kinsay ulo nato para makapig gyud nato ang iyang hiyas. Amen? Now, I have points here. For you to have a servant heart, you need first to embrace the fruits of the Holy Spirit. No? Because it's very impossible to acquire a servant heart if you cannot obtain the self-control, the gentleness, the faithfulness, the goodness, the kindness, the joy, the peace, the patience, and that love. No? If you want to have a servant heart, first things first, you have to ask help from the Lord that He will give you the fruits of the Holy Spirit. Because you cannot continue doing the work if you are lacking on those areas. Amen? Amen. No? So that is why it's nice for us Christians to understand that in order for us to have a servant heart, we need to look forward to our Lord Jesus. Now, the key verse here, atong i-open,
Mateo 20:28. Kung kinsay una na kita with a microphone, pwede nato basahon. So the key verse of this, giingon diriya sa pulong sa Mateo 20:28, sama sa anak sa tawo nga wala moanhi aron alagaran kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tawo. Nganong giingon mag-anak sa tawo? So this was because Jesus was actually natawo siya with divine connection, but gipakatawo siya in a flesh, no? Gipakataw siya sa flesh para mabati gyud niya kung unsa gyud ang mga batasan o karakteristik sa mga tawo, no? So even gani siya nga anak sa atong buhi nga Dios, tanawa ha, wala siya nagpa-serbisyo, kundi siya ang niserbisyo. So that is why as people who are called by the Lord, kita dapat ang muserbisyo, dili dapat ta magpaserbisyo. Amen. Now, given na ng honoring of the pastors, honoring of the man of God, given na nga pag naay alagad, katong natangnan sa pulong nga dili mga alagad, mo-honor gyud sa mga alagad. Excuse ta diha ana nga point. However, ang point diri nga mo serve is kanang daily lifestyle nato nga naa na tay interaction sa mga tawo nga naa sa atong palibot. Basig hilas kay tay ko ginana Pastor Beako. Ay dapat dira ko sa front seat kay Pastor Beako. And noting nga dapat pag naaday ka sa gathering, ikaw nga niadtuan ng lugar dapat di ay i-take nimo ang last seat. Kay para di ka maulawon kay basig na naka-reserve anang first seat, no? Now, it is good to understand na kung mga alagad ta, disenyo gyud ta to serve. Dili ay wala anang garbuha nga dili ta didto kay sa man sila pag ato nato dito di ta ati manon. No? Di man nagay ta balingkurog tarong. Walaon gyud na nato para malikayan nato, mawala ang value sa atong pagka-servant. Amen. Amen. Dili ta magpatagad, kung di ta magpatagad, it's fine. Dapat nakalansang nga thought dahan sa atoa. Matagad man ta o dili, servant heart ihapon ta. Amen. Amen. Dili ta magreklamo kay kasagaran man gud mahimong offensive sa uban nga mga pastors if dili nila or leaders nga dili nila masabtan nga dapat ayaw pagpatagad, ikaw ang manabaw, ikaw ang moserbisyo. So let's transition that mindset nga dapat kana ang heart nato. And how is it like in the field na? Pag naa na to sa field, palitan na ay sasakyanan, na ay buntis, na ay tigulang, nakapastor. Nyaman ang buntis. Ayaw lang pastor, ikaw lay lingkod pastor. Diba? So as servanthood, dapat kabalo ka nga musakripisyo para sa laing tao. Just like Jesus, no? Ni-sacrifice siya. Imagine na ato'y story, hundreds of people inside the bus. Naay papang operator sa train. Naay gamay niyang anak. Karon ang iyang gamay ng anak, nahulog ang dulaan nga pinakapalangga niya. Dito gyud sa may anang connection sa brake sa train. Oh. Sus karon kay pag-agi dito sa train na dislocate man na. Wala siya kung dili niya ihunong mga matay ang hundreds of people dito sulod sa train. Unya naa na iyang anak dito kay kung ihaputong pinduton ang mamatay ang hundreds of people, maluwas iyang anak kung iyang iispan. Pero tungod kay grabe man ang iyang paghigugma sa atong Ginoo. I-sacrifice niya ang iyang bugtong anak na magupok dito, ipindot niya para maluwas ng hundreds of people. So, in connection, kita nga na ay servant heart, mo serve ta sa mga wala pa naluwas yun. Amen. Maugid na i-call sa ato ang trabaho. Sama
sa anak sa tao nga wala mo anhi aron alagaran kundi sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. So, kaya ba na nato mga pastors? Amen. Murag, kung sige na lang po tag pait dali sa kalibutan, no? Mas maayo na lang man po nga magdali na lang po tas langit, no? Pero dili po ta gusto nga mapadalion ta ni Lord kay labi pa man po mga lagad. Amen? Ulat lang yun ta sa timing ni Lord. Now, let's proceed to the word. Masa ingon niya sa Philippians? Pakiapri ko sa Philippians 2. At ito sa Philippians 2, sa gingon sa pulong. Filipos 2, 1 hangtod 15. Ako nalibasa. Ang pagpaubos ni Kristo. So this is very nice. Kay siya man ang ato ang modelo to acquire a servant heart. Moni ang iyahang pulong sa Filipos 2, 1 hangtod sa 11. Busa kung nakapaligkon kaninyo ang inyong kinabuhi diha kang Kristo ug nalipay kamo diha sa iyang gugma, kung may panaghiusa kamo diha sa espiritu ug may gugma ug kaluoy sa usag-usa. Awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan ug hunahuna ug sa samang gugma aron mahimpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Diha lang sa kakutob. So as a servant leaders, kaya gitawag man gyud tag servant leaders kay mga pastors man gyud ta. Gitudluan ta sa pulong sa Ginoo kitang tanan nga likayan nato ang mga butang nga moapil ta diha sa mga kahakog, no? This is a challenge as a servant, maglikay ta. Now, proceed. Ayaw ka mo pagbuhat bisag unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos sinuon kamo o isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Ka very nice. So despite of the things that we acquire here on earth, it is good indeed as a servant heart isipon nato nga mas labaw sila kaysa atua. Amen. Even pa na walay pinag-aralan nimong kaatubang. Because that is the spirit of a servanthood. No? Maski pag mas labaw nagkalidad sa imuha, mas expert pa na sa imuha, ikaw mas expert pa ka sa iyaha, kabalo ka nga dili gid siya ingon expert kay sa imuha, but as a servant heart dapat jud i-acquire nato ang mindset nga mas labaw ang isig katawo sa atoa para magpabilin ta diya sa servanthood nga profile. Amen? Meaning to say, humble ang imong kasing-kasing. Pag tinabangay ka mo og dili kay mauray inyong atimanon, ang tagsasagsa ninyo kakaayuhan. So, tama na ang ginabuhat nato. Kung naalang yun ta, magtabang ta, no? Dili lang selfish lang, kita lang ang adunahan or mahayahay. Angay ninyong batunan ang huna-una nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Tanawa ha, bisan siya Dios, wala siya mamugos nga magpabiling tupong sa Dios. Tanawa ha? Wala gid siya nagpabiling, wala gid na gi-aspire sa Ginoo sa ni Kristo nga bisan Dios siya, wa gid siya ni ingon nga mutupong sa iyang papa. Dili gihapon niya mabuhat kay under gihapon gid siya sa pagmando sa iyang papa. Pero pwede gid kaayo na niya buhaton. Tanawa ha, kadtong yan siya sa kalibutan gitagaan siya og hiyas sa iyang amahan. Meaning to say, he can be, that's why we call him Jesus Christ is Lord. Tama? Because ang tanang hiyas naa sa iyaha sa amahan. Gitagana sa iya. Pero wala niya di-overpower. Gabuot gihapon siya sa pagmando sa Ginoo. Remember, tong nagluhod siya nga dugo na iniawas sa iyaha. Pwede man to dili mahitabo. Iyan itong gi-insist. But because he has a servant heart, nagpaubos din siya sa pagmando sa katuyuan sa iyang amahan. Amen. Para maluwas tang tanan dali sa kalibutan. Amen? Amen. So that's the spirit of a servant. Let's proceed to the word. Hinuon sa iyang kaugalingong kabubuton, gibiyaan niya kining iyang katungod, ug nahimong usa ka ulipon na tawo siya sama sa kasagarang tawo.
Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon bisan sa iyang kamatayon sa cross. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Praise the Lord. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atuwa sa langit, sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanan magsamyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa imayan sa Dios nga Amahan. So, very nice kaayo nga pagtulunan nga ang atong tutukan para ma-acquire nato ang servant heart is ang atong Jesucristo nga Ginoo. Amen. Amen. Nga maski anak na siya, kaya niya buhaton ang tanan, kaya siya manghangyo sa iyang papa. Nga dili ko pa, oy, si Pedro na lang. Diba? But, siya yun ang best example acquiring a servant heart. Giantos yun niya, tungod grabe yun ang iyang pagrespeto sa iyang papa. Amen. Amen. Kana bitang atong kinabuhing Kristohanon, magmanifest ang atong pagka-servant heart if grabe yun ang atong kahadlok o respeto sa Ginoo. Amen? Kana ganing itugyan nato, tanan nato sa iya. Diha nato nga paagi nga makita nato nga nagasunod yun ka sa iyang kabubuto. Kay kaning servant heart nato, ma-acquire lang yun ni nato uban ang tabang sa balang espiritu. Amen. Amen. Dili nato ni kaya kung wala gauban si Holy Spirit sa ato ang kada adlaw. Amen? Kung dili nato kaya, pero si Holy Spirit nagatrabaho sa atong kinabuhi. Amen. Ang ingon diha sa Philippians 2:3-4, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourself. See, kailangan dili ta magpahambog. Wala ko natin ang galibong tawhanon. Dili na makapahimod sa Ginoo. Amen? Amen. Pasag di lang gud yapakan ta, insultuhon ta, dili man nato makapagutom. Ama? Amen. No, kanang tawhanong garbo, yatak-yatakan ta, pasag di ilang kay ang Ginoo galantaw man. Ug pag ang Ginoo man ni malos, walay sukod sa balos. Amen. Amen. Oh. Galatians 5:13, ingon ang pulong, serve one another humbly in love. So, mag-serve ta sa matag usa nga naay pagpaubos diha sa gugma. Kay ang Dios nato is gugma man siya. Mark 10:43-44 giingon sa pulong, whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. Praise the Lord. Kaya ba nato ni mga pastor? Kaya ug ato ang pangayoon Amen. sa Ginoo. Amen. So kung gusto gyud ay ta ma-leader pastor, kita ninyo ko Pastor Macmac nga ma-question ako ni Pastor Nelson nga inig Thanksgiving, ako pa'y magtahi dito, ako pa'y mag-arrange dito ug ana. Because mauni siya nga mindset. Kung gusto ka nga maging leader, mo serve gyud ka. Ha? Pwede naman po palihog ko ng kwarta pero lami itong gihaguan nimo, gipasinta nimo ang buluhaton sa Ginoo. Praise the Lord ba mga igsoon? Amen? Lami gyud mo serve nga ikaw gyud ang naghago. That is why masabta nato ni if gusto ta mag-serve sa Ginoo, if gusto ka nga maging leader sa Ginoo, andam gyud ka mo serbisyo. Utob lang sa atong makaya no, kay dili man nato ako parta na labi na sa financial na matay kanya-kanya nga lifestyle o pagtrabaho. But in the sense nga kaya nato in the field nga kaya nato mo serve ta kutob sa atong makaya. Kay nga naman kung gusto kang tawgong dako sa gingharian sa Ginoo, ikaw dapat ang pinakaubos. Amen. Kay sa gingharian sa Dios ang pinakataas mao tong pinakamaupawsanon nga kasing-kasing sa tao. Amen. It is nice nga gitudloan ta sa Ginoo karon unsaon nato nga ma-acquire nato because we have heard a lot of this, a heart of a servant, but sometimes
we need to be reminded kay usahay nag-level up na ang atong garbong tawhanan ba para ma-remind ta and mobalik na pud ta sa track na servant di ay ang heart nato Amen. diha sa buluhaton sa Ginoo. Amen. Wala na nato ng garbo, wala na nato ng unsa pa dihay mga kuan. Usandiin ang mga tawo magguan nato, mag PBI unsa pa mga magyapak sa ato kay nga naman dili man na maoy atong tumong, dili man pangkalibutan ang atong tumong, kundi panglangit man ang atong tumong. Amen. Amen. So, paningkamot ang mga igsuon. Ingon sa John 13:14 to 15. If I then, you Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash once another feet. Diba? Kung nakita nato si Yesu Kristo nga anak sa Ginoo, nilimpyo manggani sa tiil, nihugas manggani sa tiil sa usa ka tawo, then as a servant heart, acquiring a servant heart is to do like that. Di kay pilian ta, no? Basahin ka ng mga baho kaayo, atong itsapera. Masuko gani ko dito sa balay ni Papa na ay mga pulubi nga baho. Anaon sa kong pagumangkon. Kasi ito kay baho kay ka. Lain kay mga baba sa kong pagmaakong buyagon. Ayaw. Kay don't you know, those person are sometimes angels in disguise gipadala sa Ginoo para i-test ang inyong mga kasing-kasing ug mahigugmaon ba gyud mo mga tawo nga naa sulod sa panimalay. That's why be mindful kana mga nangaytabang nato o kana mga pulubi nga nagduol nato kana sila giplantada pud na sa Ginoo para ma-test niya kung unsa bang klase ang kasing-kasing nga naa ka. Amen. A heart of a servant is a heart that aims to serve people at all costs no matter what. Kay kini atong kinabuhi mga igsuon, wala na nibili. Kay ang atong life diri sa kalibutan pabalik-balik lang ta. Mukaon mo trabaho mo niudto mo ni hapon, the next day pabalik-balik lang ta. Pabalik-balik lang. Walay labot si Lord, wala gyud lami ang kinabuhi. Shall we all stand? Hallelujah. The message of the Lord this morning teaches us to be humble, to be selfless, and to be obedient, and to follow Christ as our great example, to have a servant heart. Mabuhat nato ni maigsuon o bantang tabang ni Lord sa atong mga kinabuhi, and following Christ's example is serving without expecting recognition or reward. So sa dihang nag-serve ta sa Ginoo na may ihatag o wala, basta sure ta gipahimut-an nato si Lord. Hallelujah. Mag-awit tagi sa kaawit. Hallelujah. All that I am, all that I am, I lay them down before you. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, make him yours. Lord, as a servant, padayon ng example. And reflection sa itong mensahe karon, we can offer our heart to serve the Lord, to acquire a servant heart. Hallelujah. Been through as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my love. Ginong Diyos, kalabing dalay ko. Salamat kayo, Lord, sa iyong mensahe karon nga remind mo na usab kami Ginoong Diyos. Yes, Lord. Gikan sa among Sunday School, Ginoo, nga mga balaang pulong hangtod karon sa Divine Word, God. Lord, all of us are learning your ways, Father God. All of us are trying to reach your level, Father God. Teach us, Father God, to be holded in your spirit, God. Now, Lord, we can live it, Ginoo.
And we can be a living epistle, Ginoong Dios. And Lord, mapuyan na mo, Ginoong mga butang, Ginoong nga gusto nimo sa among mga kinabuhi. I know you're still working, Ginoo, in progress sa among mga kinabuhi, Ginoo. But Lord, dili mi muhunong padagan magpapuno sa iyong presensya, Lord. And nothing can stop us to serve you, God. Thank you, Lord, for blessing us so much, Ginoo. Diha sa kalinaw, Ginoong Diyos. Sa kadagaya, Ginoo, sa kalipay, Lord. Thank you for blessing us so much, Ginoo. Wala na milay pangandoy, Lord. Kundi tabangan minimo, Ginoo. Nga sa diyang naa ka, mubalik ka, Ginoo. Wala kami, Ginoong Diyos, sa sitwasyon nga nagpaksala mi, Ginoong Diyos. Lord, nasayit ko, Ginoo, nga you are still working our life in progress, Lord. And Holy Spirit of the living God, salamat sa imong mensahe karon nga nadungagan na po, Ginoo, nga among mga kaalam. Yes, pagpamuhat sa imong kabubuto. Dalay kong kakaayo, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Hallelujah. Ato ta sa paghatag sa atong may kanapulog mga halad. Ang Dios giingon, siya na higugma sa mga malipayong gahatag sa iyang buluhaton. So, ato ta sa paghatag. Give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, and give, it will come back to you. When you give to the Lord. Give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, and give, it will come back to you. When you give to the Lord, and give, it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, and give, it will come back to you. When you give to the Lord. Pwede po, Pastor Nelson, sa pag-abot. Walay ko ng amahan, Diyos na makagagahong. Nagapasalamat kami kanimo amahan ining gihatag na mga tax and offering karon Ginoo na among ibalik ang tanan mga grasya panalagom diha kanang pang kay ikaw man ang tagiyan ini nga maghangyo kami na imo paming panalanginan bubuhat sa mga kamot nga naghatag niini nga pila-piloon man imo Ginoo kung sa man negosyo man o sa tanan nga matang Ginoo nga mga nga naghatag sa mga kamot ini please Pastor Makmak Ginoo kaming tanan nga naadig ni Ginoo nga naghatag niini mao offering Ginoo nga kining tanan magamit namo kini sa dugang nga mga dimbuhaton diha kanimo Ginoo sa ministry. Salamat kay inyong tanan o kining tanan among gipasalamatan Dios sa mga anak sa Kristo. Amen. Hallelujah. Thank you sa mga kasing-kasing ng mga hatagon. The Lord will richly increase your abundance diha sa mga financial na bahin. May diligid ba kako ng Diyos sa iyang mga sahod. Hallelujah. At ito sa atong closing song and benediction. Kung magpabilin magampo kita. Ginoong Diyos nga labing dalayan ko, through your Son Jesus Christ and the wonderful fellowship of your Holy Spirit. Lord, salamat kayo sa kagayunan. Na Lord, makaserve na usap kami, makatuon sa inyong balang pulong, makadayig na usap kami kanino, Lord God. Lord, bisan pa Ginoo, Lord God, sa nagli na mo mga adlaw, Lord, oras, minuto, Ginoo, ina-invite ka na mo, Lord, ayaw kami biyai, Ginoo. Uban ka perminti, Lord, kung asa kami mo at Father God.
sa among mga pagpanarbaho. Ginoo, salamat sa mga panalangin. Mga wala pa namin nakita ng mga panalangin. Salamat na daan ni Ana, Lord. Hallelujah. Tawag ang mga panalangin sa Diyos. And now the Lord bless you and keep you. The Lord will cause His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord will grant you His peace, His joy, His love now and forevermore. In Jesus' name, ang tanan may guno. Amen. Kumana nga itong panibawon, maglakaw kita po sa gugma, kalinaw, ayun sa mata ko sa dalay ko ng Diyos, and happy church day sa tanan. Ihigugma ko ikaw tungod sa Diyos, ihigugma ko ikaw tungod sa Diyos, kay nakita ko si Kristo kanimo, ihigugma ko ikaw tungod sa Diyos. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Kung mga walay pagkabal, kung mga walay pagkabal, pa sa kaanitan, hanapan pa sa kadagatan. Kung mga walay pagkabal,